Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesung Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesung Kristo. Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan. Maghahari ng lubusan ang poong Diyos na may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesung Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao ay dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan, kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay. Ano nga ang mapapala niya kung siya ay mapapahamak? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Kayo po ba ay may dinadalang krus? May mabigat po ba kayong dinadala sa sandaling ito? Ano po ang ginagawa ninyo? Kung gayon nga ang inyong kalagayan. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Tayo na tinawag, tinipon at pinagagaling ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kung maaari po sana, ipagdasal natin ngayon ang bawat isa. Let us bless one another. Sabihin po natin sa ating mga katabi, God bless you. God bless you. Ayan. Let us bless one another. Sabi nga, ang presensya ng Diyos sa misa ay nananahan sa bawat isa na natitipon. Kaya when we bless one another, we make God present in our midst. Amen? Mayroon pong tatlong pinanggagalingan ng ating, at least 3 sources o pinanggagalingan ng ating hirap. Kung kayo po ay nahihirapan ngayon, may dinadala, ang bigat ng inyong pakiramdam, ang sikip ng inyong dibdib, para kayong nangihina, parang ang dilim ng inyong paligid, parang wala kayong makapitan, nawawalan kayo ng pag-asa, hirap na kayo, sagad na kayo, gusto nyo nang sumuko. Sabi nila, may 3 daw na pinanggagalingan ang ating dinaranas na paghihirap. Una, ang ating sariling pagkakamali.
ang unang pinagmumula ng ating hirap ay yung ating din sariling gawa. Sabi nga, self-inflicted. Tayo rin ang may gawa. Tayo rin ang may kasalanan. Nanlamang ka, nakipag-away ka, nagmaghiwalay kayo, bigat na bigat ka. No? Ang taas ng pride mo, ayaw mong makipagkasundo, lumalapit na nga sa'yo, gumagawa nga yung isa ng paparaan para magkausap kayo, pero ikaw, ang taas mo pa rin. Nilalayuan mo pa rin. Iniiwasan mo pa rin. Eh, sino nahihirapan? Self-inflicted. Kapag tayo ay gumawa ng panloloko, dala-dala mo yan sa konsensya mo. Pag nanira ka ng iba, pag nanlamang ka ng iba, dala-dala mo yan. Hindi ka ngayon pinapatahimik ng iyong konsensya. Ang hirap matulog. Mahirap makakuha ng maayos na tulog sa gabi. Bakit? Hinahabol ka na ng iyong sariling multo. Minumulto ka na ng iyong sariling kagagawan. Self-inflicted. Tayo rin ang may dahilan. May ganun ba tayo? Kung meron po tayong ganon, isa ang paanyaya. Kung ang dinaranas nating hirap ngayon ay dahil din sa ating sariling pagkakamali at kasalanan, isa ang ating tugon dyan, magbago tayo. As simple as that. Tayo ang magbago. No one can change us. Walang makapagpapabago sa atin. Magulang mo, kahit mahal na mahal mo yan, o ayaw mo magbago, hindi ka nila kayang magbaguhin. The only person that can change you is yourself. Kaya ang ating dapat na tugon, magbago tayo. Pangalawa na pinanggagalingan nating ihirap, ay sabihin na natin wala tayong kasalanan. Nagsumikap tayo magpakabuti, magpakabait, maging tapat sa ating trabaho, sa ating kalakaran, sa mga kasunduan na ating ginagawa. Wala tayong inaapi, gumagawa pa tayo ng mabuti sa iba. Pero bakit ganon? Nahihirapan ako. Ang pinagmumula ng klaseng hirap na iyon ay ang ating kapiligiran. Yung mundong ating ginagalawan. The environment, the society, the community. Ang hirap-hirap, di po ba? Ikaw na nagiging tapat, ikaw nagpapakabait, ikaw pa ang nadadamay, ikaw pa ang tinuturo, ikaw pa ang nalalagay sa alanganin. Bakit ganon? Tanong natin sa Diyos, Lord, bakit ganon? Ako pa, kami pa. Kami pa ang nahihirapan. Ang hirap naman magpakabuti, Lord. Mabuti pa, sumama na ako dun sa iba. Mandaya na rin ako, manloko na rin ako. Wala tayong kinalaman doon. Bakit ganon? It's so unfair, Lord. Life is so unfair. Sabi natin ganoon. The point is, yan ay realidad. Hindi natin matatakasan yan. Si Lord nga, napakabait. Walang inargabyado, nagpatawad, tumanggap, nangaral, tumulong, nagpagaling, bumuhay pa ng patay. Pero siya ay pinahirapan ng mundo. Ano ang dapat nating tugon dyan? Hindi natin matatakasan yan. Ang dapat na tugon dyan, magpakatatag tayo. Magpakatatag. You cannot do much about it because that's the reality of the world we are in. Ang kailangan lang natin is to endure. Magpakatatag. Ganun talaga. Hintayin mapunta tayo sa langit, wala na yan. But as long as we are here on earth, it will always happen. Paanyaya sa atin, magpakatatag. At ang ikatlo na kahirapan na pinagmumulan ng ating kahirapan ay hindi dahil sa pagkakamali natin o sa masama nating ginawa o sa masamang ipinapakita ng
ibinudulot ng ating kapaligiran. Yung ikatlo na pinagmumulan ng ating kahirapan ay dahil sa paggawa natin ng mabuti. Paggawa ng mabuti. Di ba? Dahil nagpapakabuti ka, nagpapakabait ka, ika'y nahihirapan. And it happens. Kaya minsan, ang mas pipiliin natin na maging masama, gumawa ng masama, kaysa magpakabuti kasi gumawa ka ng masama, mahihirapan ka. Gumawa ka ng mabuti, mahihirapan ka. Hindi gagawin ko na lang yung masama. Mas masarap pa. Totoo po yan. Ito, nakalagay sa Ebanghelyo. Ang sino mang gustong sumunod sa akin ay limutin ang kanyang sarili, dalhin ang krus, at sumunod sa akin. Paggawa ng mabuti. Goodness has always its price. May presyo ang paggawa ng mabuti. Hindi siya libre. Hindi siya libre dahil ito ay may nakaabang na banta na ikaw ay akusahan, ikaw ay mapasama sa paggawa mo ng mabuti. Di ba yun ang dinanas ng mga unang alagad? Nung nangangaral sila tungkol kay Jesus sa kanyang mabuting balita, ano ang ibinalik sa mga alagad? Pinatay sila. No? Pinatay sila. Inusig sila. Yun po, the cost of doing good is hardship. No? Yan ang paggawa ng ang kabutihan, kaakibat niyan, yung hirap o krus na ating dinadala. Ang tanong, ano dapat nating gawin? Kung paggawa pa rin ng mabuti, mahirap pa rin, ano ang dapat natin gawin? Magpasalamat. Magpasalamat. Be happy, sabi nga ni St. Paul. Ano sabi ni San Pablo? Ikinatutuwa ko na ako ay pinahihirapan dahil sa pagsunod ko kay Jesus. Dahil kung kailan ako mahina, lalong nagiging malakas si Jesus sa aking buhay. When I am weak, there, Christ is strong. Magpasalamat na tayo ay minarapat ng Diyos na makihati kahit ng kaunti sa hirap na kaniyang dinanas para sa ating kaligtasan. Kaya marahil ang tanong ay hindi lang yung kung saan nanggagaling yung paghihirap natin. Maaring ang magandang tanong, ano ang ginagawa mo sa gitna ng iyong kahirapan? Dahil ang suffering, ang krus, hindi natin matatakasan yan sa mundo. Given na yan. Tanggapin na natin. Pero ano ang dapat na ugali o pagtugon sa kahirapan? 3. Ano po iyon? Magbago, magpakatatag, at magpasalamat.